So welcome back mga kabady sa aking YouTube channel. Panibagong content, panibagong reaksyon tayo dito sa pangyayari about kay Dr. Love, kay Kapeso, at sa Team Guapa Kuno. So tayo magbibigay lang ng reaksyon at opinion at syempre may gusto din akong ipasilip sa inyong konting clip galing kay Kalinga Prab na kung saan isa na naman sa mga warning niya ang nagkatotoo para kay Kapeso. Kaya mga kabady, di na natin patagalin to. Tara, let's go! Ayun mga kabady, tayo ay magre-react sa naging content ni Kalingap Sangkay Londs TV. No mga kabady, about dito sa kay Kapeso at kay Dr. Rab na nagsasagutan ng nila sila ngayon sa live. So ngayon mga kabady, prevision muna at pasensya na kumuha muna ako ng konting clip mo dito, Sangkay Londs TV at i-play natin to mga kabady. No, yung inaasam-asam ng karamihan na magkakagulo din sila pagdating ng araw, no? Hindi talaga malabo kasi kahit ako din yung naging reaction ko no yung pakiramdam ko nung time na nagbuo sila ng Team Guapa Kuno na kung saan nandun si Beyonce tapos pumasok na naman si Kapeso, Dr. Love. Pag yung isang team at yung isang bagay na nakuha mo sa hindi magandang pamamaraan, hindi talaga magtatagal yan. Yan ang sinasabi ko. Na pag sila nagsama-sama silang mga antay dyan, nagkaisa sila na bumuo ng team at nagkaisa sila nung una para salakayin ang Team Kalingap, siraan, balahurain. Ngayon ay nangyayari sa kanila, magulo. Sila na mismo ngayon nag-uuntugan sa sarili nilang ulo. Continue tayo mga kabady. Nagsalita si Kapeso, nagsalita si Dr. Love, nagkakagulo sila patungkol dito sa pera, patungkol dito sa kaperahan, Paano sila hindi magkakagulo dahil sa pera? Dahil yan din yung naging ugat kung bakit sila tumiwalas sa Kalingap. Dahil may alam nila na malaki yung kinikita ng Kalingap at marami ang nagsusponsor sa kanilang malalaki na hindi nila pwede pakialaman at hawakan. Kaya nga nag-separate sila para sila din makakumkom ng malaking pera, kaya nga nanulot sila ng sponsor eh. Yan na yung pinakamalaking point dyan kung bakit sila umalis sa Kalingap. Para makakumkom sila at sila mismo makahawak ng mga ganyang kalaking pera. Kaya nga nang wakwak sila ng sponsor eh. Malinaw yung mga kabady. No? So, nakakaramdam na tayo ng tension sa grupo nila. Na para bagang mula nung pumasok si Kapeso sa grupo nila, ito na nga ang nangyari. Nagkakagulo na. Pero bago ang lahat ng shoutout muna kay Kuya Pinoy, Tita Pia Payne na doon sa live ni Dr. Love na sinagot niya yung sinabi ni Kapeso doon sa live niya. So ito mga sangkay mga kalinga, panoorin natin. Then after, pakinggan natin. Then after natin na pakinggan din natin yung side ni Kapeso. Ito mga sangkay mga kalingap. Yung problema kasi pinakikialaman, yung mga bagay hindi natin pwede panghawakan. At kailanman hindi ako nakikialam sa kapirahan ng iba. Ha? Yan, narinig natin, no? Tungkol sa kaperahan ng iba ang sinasabi dito ni Dr. Love, no? Pera ni na Beyonce ng Batalero family ang pinag-uusapan dito. Ang tinutukoy dito ni Dr. Love. Pakinggan pa natin. At ang point dyan mga kabady, bumuo nga sila ng team. May mga kanya-kanya din silang channel, may mga kanya-kanya din silang income, at may kanya-kanya din nagpapalipad sa kanila. Bakit pa nila pinapakialaman at hinihimasukan yung pera ng Batalero family? Yan yung malaking katanungan. Ano yung intention? Bakit pati yung kaperahan ni Beyonce at ng pamilya niya, bakit pa pinapakialaman? Bakit pa sinisilip yan? At gawin nyo pang maging issue dyan sa samahan ninyo kung saan nyo binuo yan? Na kung saan, nakadepende naman yan sa tao, sa mga sponsor, kung kanino nila ipapadaan yung pera na para ipaabot sa pamilyang Batalero. Bakit nyo nga papakialaman? Katulad ng ginagawa sa Kalingap. Bakit nyo pinapakialaman yung mga binibigay ng sponsor sa Team Kalingap na wala naman kayo ni piso doon? So, ibig sabihin lang na talagang gahaman lang kayo pagdating sa pera. At talagang pera-pera na lang talaga kayo.
Di ba mga kabady, umalis sa Kalinga, pera yung issue, bumuo ng team dito sa kabila, pera na naman ang issue. Ano ba yan? Bakit puro na lang pera yung mga pinag-aawayan nila? Na kung saan may mga, hindi pa ba kayo kontento na nakokontent nyo yung Kalingap? Kumikita kayo dyan para sirain at balahurain sila? Pati ba naman pera ng ibang tao, pinapakialaman nyo? Para sa kaalaman mo lang. Sige, ituloy mo. Si Kapeso dito, yung kanyang tinutukoy, yung sinasabi niya, para sa kaalaman mo lang. Sabi niya, sige, ituloy mo. So May paghahamon si Dr. Lab. May paghahamon kay Kapeso na maglalabasan at maglatag ng mga ebidensya. paghahamon dito, no? Sasagutin kita. Dinadaan nyo kasi para sabihin nyo. Parang narinig ko nga eh. Parang katulad lang din sa kabila. Bakit? Paano naging katulad sa kabila? Ako ba nangahawak sa pera nila? Kami. Yeah. O, di ba? Katulad yan sinabi ko kahapon sa naging content ko. Kasi hinahambing ni Kapeso yung samahan, yung grupo ngayon dito at ang grupo dati ng Kalingap na kung saan nandun si Beyonce. Kahit si Dr. Love nga, disagree nga na hindi sila magkaparehas. At ang maganda kasi dyan talaga sa Kalingap, sila man humahawak ng pera, natural kasi sila yung pinaka-head dyan. At sila ang nakakaalam kung paano at saan gastusin yung pera para sa ikabubuti nila. Kasi ang Kalingap, ha mga kabady, sa nakikita ko lang ha, hindi ko lang alam kung ganun din yung opinion ninyo about sa pera di dyan sa Kalingap. Ang pera na binibigay dyan sa Kalingap, na pinapaabot dyan sa beneficiary, oo sila yung humahawak. Kasi yung respeto ng mga sponsor sa manager at bilang isa sa mga namumuno dyan sa Kalingap, andyan yung respeto ng mga sponsor. At nakikita naman natin na kapag may binigay yung sponsor, binibideo ni Rob at sinasabi kung magkano yung halaga. Hindi binubulsan ni Kalingap Rob yung pera na kung saan ang galing sa ibang tao. Kung baga, ang si Kalingap Rob at si Kuya Val, abonado pa yan dyan sila. Kasi magkukontent sila sa isang araw. O hindi pa na-upload yung video. Bini-video pa lang. Hindi, wala pa kasiguraduhan kung may earnings kapag in-upload nila yan o hindi. Nagbibigay na agad sila ng pera. Di ba? At yung pera na mga nahahawakan ni Rob na para sa mga beneficiary niya na nanggaling sa sponsor, sinisigurado niya na magagastos sa tama. Hindi para isabong, hindi para isugal. Di ba mga kabady, nakuha niyo yung point ko? So napakalayo talaga na kahit si Dr. Love against sa pagkukumpara ni Kapeso sa kung anong merong grupo ngayon nakapaligid kay Beyonce. Malinaw na yan mga kabady. Pera. Siya daw ba ang humahawak ng pera ng iba, ng pera nila? So, ibig sabihin, dumadaan ba yung pera ng mga sponsors kay Dr. Love papunta doon sa Batalero family? Ito yung sinasabi dito, ito yung tinutukoy dito ni Dr. Love. Ni Richie nakikialam sa pera nila. Kami ba nagdidikta sa mga sponsor na sa amin ibigay ang pera? Wala. O, di ba? Sila daw ba Yan nga, kahit saan ka magpunta, kahit sabihin niyo man na hindi kayo nagdidikta, na kung kanino idaan yung pera, nakadepende nga yan sa taong magbibigay ng pera para sa beneficiary nila kung kanino nila ipapadaan. Ganun lang yun kadali. At bakit ninyo papakialaman kung para yan kay Juan, dinaan pa kay Pedro, labas na kayo doon kasi nasa pag-uusap na yan ng tao, tsaka ng sponsor. Pinadaan lang dyan. Kasi siguro wala silang contact personally. Wala silang private message pag-uusap personal para na idiretso yung pera. Halata naman si Kapeso na pera-pera na lang eh. Masyadong pakialamero. Hindi lang siya nakukontento sa kung ano meron sa kanya. Lahat na lang hihimasukan para magkagulo. Binuhay lang yata to sa mundo para manira ng pamilya, para manghimasok ng gulo. Red Sale ang nagdidikta sa mga sponsors, no? Patungkol dito sa hirap talaga pagka-perang usapan. Wala kami tinatanggap. Diretso lahat sa kanila pera. Bakit sabihin ganun? Kailangan ko sumagot dahil medyo nasaktan talaga ako. Yun, nasaktan si Dr. Love doon sa napanood ko ito yung live ni Kapeso. Paano nga hindi masasaktan? Imagine niyo yan. Si Dr. Love galing sa Kalingap, si Beyonce galing sa Kalingap. Winakwak ni Dr. Love si Beyonce doon sa Kalingap kaya umalis at sa kanya sumama. Ang masaklap dyan, yung winakwak niya, winakwak din ng naging kaaway at naging kalaban niya. Nakakatawa, di ba? Talaga aminado si Dr. Love na nasasaktan na siya. Hindi niya man kahit na i-deny niya pa yan. Tayong nakakaalam, ramdam natin yung sakit. Hindi lang sakit, may pait pa. Di ba? Siya ang nagtanim
Iba ang umani, iba ang kumain. Nasasaktan dito si Dr. Love. Maraming bagay siguro kung bakit nasasaktan dito si Dr. Love. Una, nasaktan siya kasi nakialam dito si Kapeso sa grupo nila. Nagkakagulo sila ngayon. Hindi naman ako bata. Para sabi, parang katulad pa tayo sa kabila. Wala na ako sa kabila. Nandito ako sa Team Guapa. At hindi ko kailangang hawakan ang pera nila. Dahil hindi ako. Bakit nga ba naman kasi talaga nakialam pa sa... Diba? Parang ano kasi dito kina Dr. Love na alam natin na si Dr. Love ang nagtayo. Oo, at saka katulad din yan, si Dr. Labang nagtayo niyan. Katulad din yan sa Kalingap bilang founder at bilang presidente at vice president ng charity na yan. Talagang sila yung hahawak ng pera dyan. Nakadepende sa kasulatan, sa mga rules nila dyan. Kasi yan yung sinasabi natin, kahit parehas silang charity vlogger or parehas sila naging founder ng bawat team, may mga kanya-kanya yan silang rules and regulation. Hindi porket magkaparehas kayong team, magkaparehas kayong charity dyan, kung ano yung meron dyan sa kabila, kung ano man meron sa inyo, magpakialamanan na, hindi ganun. Kaya nagkakagulo kasi kung ano yung meron dyan sa kabila at kung anong meron sa'yo, kailangan mo pang kailangan mo pang iparehas at kailangan mo pang ikumpara kung anong meron sa kabila at kung anong meron sa inyo. Diskarte nyo yan eh. May sariling diskarte dyan. Ang kailangan lang dyan, respeto. Respeto lang dyan kailangan. Kahit sa inyo, magkakapatid kayo. Iisang dugo lang kayo magkapatid na kayo niyan. May mga kanya-kanya nga kayong rules and regulation about sa personal ninyo, about sa privacy ninyo. How much more dito pa? Sa pagiging charity, dito sa social media. Respetuhin na lang sana kung anong merong palakad at patakaran yung nandyan sa Kalingap. At dahil nagbuo naman kayo, hindi naman nakikialam yung Kalingap sa kung anong meron kayong patakaran dyan. Bakit kasi init na init kayo dyan sa Kalingap, nahihimasukan kung anong meron sa kanila, samantala sila wala namang pakialam sa inyo. Patuloy sila sa pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong, samantala kayo, patuloy kayo sa paninilip sa Kalingap. Kasi nga, inggit kayo. Ganun lang yun, ganun lang kadali yung words dyan. Inggit lang meron sa inyo. Pinapangibabaw nyo lang yung inggit at galit sa Kalingap. Kaya nagbuo kayo dyan para makagante sa inggit at gusto ninyong sapawan. Nakikipagkompetensya kayo sa Kalingap na kung saan yung Kalingap, nanggaling din yan sila sa mahirap na sitwasyon. Nanggaling din yan sila sa 0-0. Kaya sila ngayon na sa itaas, kaya ngayon sila umunlad dahil sa sakripisyo, pagod at hirap nila. Bakit kasi kayo bumuo ng team na hindi pa kayo nag-uumpisa sa 0-0, gusto nyo kaagad lagpasan ang Kalingap? Nakikipagkompetensya kayo sa isang charity vlogger na hindi naman nakikipagkompetensya sa inyo. Ngayon, kapag hindi ninyo nakuha ang gusto ninyo, maghahanap kayo ng issue para ikakabagsak nila at para sa ikakaangat ninyo. Pero ang mahirap dyan at ang napakatotoong masakit dyan, kahit anong gawing paninira ninyo, kahit anong gawing issue ninyo dyan, hindi ninyo maipapababa sa inyo ang Kalingap. Kasi marami nang napatunayan ng Kalingap kesa sa inyo. Bakit hindi nyo nalang tanggapin? At kung malinis man yung intensyon ninyo sa pagbuo dito sa Team Guapa Kuno, ang lawak ng kabaranggayan dyan, ang lawak ng Bicol dyan, bakit hindi kayo nag-explore na maghanap ng pwedeng matulungan? Nang sa gayon, matutuwa pa yung mga tao sa inyo na kahit umalis kayo sa Kalingap, ginawa nyo silang salamin na maging mabuti sa iba na mas lalo pang nangangailangan. Kung baga, kayo yung naging bunga ng Team Kalingap kasi kayo nang galing doon na kung saan kinukontinue ninyo yung kabutihan na nakita ninyo sa Kalingap pero hindi. Iba yung pinapalaganap ninyo. Yung kababuyan at kabastusan ninyo bilang sa pagkatao ninyo para makasira ng tao at para mapabagsak nyo ang isang Kalingap Foundation. Real talk yan mga kabady. Hindi ko alam kung ganon din yung nagiging opinion ninyo sa naging opinion ko. Ako kung ano man yung nabibitawan ko dito, yan ang yung opinion ko, yan ang yung reaction ko, batay sa kung ano yung na-analisa ko at naiisip ko. Mahirap naman magbitaw ka ng opinion mo at reaction mo na hindi mo ina-analyze, hindi mo pinag-aralan bago mo bitawan yan. Ng Team Guapa na yan. Tapos merong susulpot bigla, no? Na makikialam sa kanila. Kasi ang original talaga na nagwakwak dito sa Batalero family, si Dr. Love. Siya yung original talaga na nagwakwak sa Batalero. Pero ang masaklap dyan, siya ang nagwakwak sa pamilya ng Batalero sa Kalingap. Siya pa yung hindi sinuportahan ng Batalero family. Tingnan kung gaano kasakit yun. Napakahirap yun. Napakahirap matulog na isipin na bakit ganun.
Puro question mark yan yung iniisip ni Dr. Lab sa totoo lang. Puro question mark yan. Bakit ganon? Bakit nagkaganito? May pagsisisi pa yan, panigurado. Bakit pa natin to kinaibigan ulit na kahit gaano may lamat na bakit pa tayo nagtiwala ulit? Diyan mo na masasabi na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Tapos nga na mangyayari, wawak-wakin din ng iba. Masasagot talaga dito si Dr. Lau. Kung nakikialam sa pera nila kung mayroon man sila pera. At hindi rin ako nangihingi sa pera na meron sila. Pera talagang pinag-uusapan, no? Mm. Pagdating talaga sa pera, talagang magkakagulo. Basta pera ang pinag-uusapan, gulo talaga yan. Pagdating talaga sa pera magulo, sira yung buhay mo, sira pa yung bulsa mo. Sabi niya sa amin, bakit damay? Ay, hindi ko alam. Dapat nag-iwas sila. Dapat siguro hindi sila nagkikwento kung kani-kanino. Oo, dapat Oo. hindi daw sila nagkukwento kung kani-kanino. Sino ang pinapatukuyan dito ni Dr. Love na nagkwento? Parang nga ang dating sa akin dito, dapat yung tao na yun hindi nagkwento kay Kapeso? Oh, maybe. May posibilidad na ganun. Ano yung kwenta ng binuo ninyong team dyan kung hindi kayo solido sa bawat isa? Yan nga ang sinasabi. Kahit saan ka man magpunta, makikisama ka lang, pero wag na wag kang magtitiwala. Dati mo na yan pinagkatiwalaan si Kapeso nung nandyan kayo sa Kalingap, Dr. Lab. Alam mo na ikaw mismo alam mo kung ano yung nangyari doon sa Kalingap, kung bakit nagkaganyan si Kapeso. Alam mong may lamat na. Nagtiwala ka pa sa kanya at tinanggap mo pa. Ano klaseng team meron kayo na kung saan, kung anong meron kayo dyan sa loob, kinikwento pa sa iba na ngayon nagkukos na ng gulo. So, ibig sabihin, sa loob ng Team Guapa, meron talagang chismosa dyan. Meron at meron talaga na nasa loob man dyan sa samahan ninyo na hindi matuwid ang pag-iisip at hindi nakikiisa sa kung anong meron kayo dyan. Kasi meron at meron nagpapagulo sa inyo dyan. Di ba mga kabady? At bilang isa ka sa founder dyan at ikaw mismo lang dyan mag-isang founder sa Team Guapa, hinapakan ka pa ng bagong pumasok sa inyo, ng bagong member ninyo. Gaano kasakit yun? At ngayon, nandito na kayo sa exciting part, sa'yo lahat ang bagsak. Nung nagsimula kayo, tuwang-tuwa kayo, nagsusuportahan, nakikiisa kayo sa pagbanat sa Kalingap. Ngayon, ano yung nangyari? Kayo na mismo ang naglalaglagan sa kung anong merong team kayo dahil sa Kabatalero family na yan. Hindi nyo ba naiisip bakit kayo nagkakagulo dyan para sa pamilya Batalero na ikaw mismo na founder nila dyan, hindi ka nga nila nirerespeto? Wala ka ngang lugar na mag-live na kasama sila. Samantala, si Kapeso, bago lang pasok dyan. Unang pagpasok sa bahay, nakasalang agad sa live. Yan nga ang patunay mga kabady na once yung isang tao may lamat na kayong dalawa, wag na wag ka na magtitiwala. Makikisama ka lang, pero wag na wag magtitiwala. Kahit ako, naranasan ko na din yan. Lahat, inopen ko kung ano meron sa personal ko, kung ano-ano man, wala na akong privacy kasi akala ko totoo yung tao. Pero yung pinagkatiwalaan mo, hindi mo alam na siya din pala ang magpapabagsak sa'yo at gagamitin niya yung mga personal mo na kung ano yung alam niya para ibato sa'yo pagdating ng araw na hindi na kayo magkaisa sa kung ano yung hangarin niya at hangarin mo. Isang malaking leksyon na naman sa'yo dyan, Dr. Lab. Meron ganito, na may gaganapan ganito. Ito yung dating sa akin, Para walang naging kwento yung ibang tao. Diba? Para walang naging kwento ang ibang tao. Kasi, hindi magiging kwento kung walang pagkukwento. Mismo. At bilang sa isang team kayo dyan, magkalapit na kayo dyan eh. Nakapunta na si Kapeso sa bahay ni Viancy. Ilang araw na siya dyan. Malapit siya sa'yo. Magkatapat na kayo ng bahay. Kung maganda yung intensyon at hangarin ni Kapeso, kung may mga naobserbaran masana siya about dyan sa sitwasyon ninyo, about sa Batalero family at nakapaligid dyan sa inyo, dapat kinumpronta ka niya. Nagkita na kayo personal eh. Diba? Nag-live pa kayong 4 kasama si Red Sane sa bahay ni Viancy nung dumating si Kapeso. Bakit dito pa sa social media pinalabas ni Kapeso, nakaalam niya mismo kung gaano ka matinik yung mga tao dito, makinig at magmatsyag sa kung anong meron kayo para pag-usapan kayo. Isa lang ibig sabihin yan,
Walang respeto si Kapeso sa inyo. Pinirahan lang kayo. At ishare ko lang sa inyo mga kabady ha, kung naalala ninyo kung paano ako hinimasukan ni Kapeso. Kung tanda nyo pa, nung nagsimula siyang himasukan ako para i-content ako, nung okay pa silang ng Team Guapa, pinost niya ako na i-content niya ako para gatasan niya ako. Ano ang nangyari? Yung mga tao na suportado si Beyonce na kung saan sinuportahan din siya kasi nakikita ng mga tao na pinagtatanggol niyang Batalero family. Nung time na yon na kung saan nag-live pa din siya at ako yung kinontent niya, nagagatasan niya daw ako, yung mga tao ngayon na kumakalaban na sa kanya, na dati naniwala sa kanya at todo suporta, ang ganda ng mga comments nila kay Kapeso. Sige, banatan mo yan. Sige, ipahiya mo yan. Sige, ganito, ganyan. Sige, gatasan mo yan. Ngayon, ano nangyari, Kapeso? Ano nangyari sa mga ulupong na to? Sino ang nahulog sa patibong ni Kapeso? Kung nagatasan niya man ako, sapat ba yung na-content niya sa akin? Sapat ba yung kinita niya sa naging content niya sa akin? Na ganun kayo kasuportado kay Kapeso para gatasan ako? Ang tanong, sino ang mas nahulog sa patibong ni Kapeso ngayon? Kayo, nanonood kayo ng live niya, nanonood kayo ng mga uploads niya, hindi nag-i-skip ng ads. Kumikita na siya doon. Nagpapalipad pa kayo, nagpapa-Gcash pa kayo. Sino ngayon ang ginatasan ni Kapeso sa atin? Na kung saan, andito na kayo sa kalagitnaan na may kaso na siyang hinaharap at nabubuking niyo na siya sa galawan niya at sa gawain niya, kayo na din mismo ang umaayaw kay Kapeso. Sige nga, natatawa na lang ako kapag maalala ko yung time na yun, yung part na yun, na pinangalandakan ni Kapeso na paggagatasan niya ako. Ano nangyari? Na kung saan dati, suportado kayo, mga comments nyo sa akin pang lalait, comments nyo sa akin pang babalahura. Pero ano nangyari ngayon? Sinusuportahan nyo ngayon, kinakalaban nyo na. Sinusuportahan nyo na ngayon, noon, nilalaglag nyo na. Ano nangyari? Ngayon, may gusto akong ipanood sa inyong konting clip mga kabady, galing naman kay Kalinga Prab. At isa ito sa patunay na lahat ng winawarning ni Kalinga Prab, walang palya. So ito siya mga kabady. Yung reunion ng mga antay, ng mga trust na uwan. Aabangan ko yan, manunod talaga ako dyan. Sana yung premiere nila. Inaabangan ko yung pagkamay ni Kapeso saka ni Dr. Lab. Pag-shake hands nila. Pabira. Saka ni Kano. Si Kano ulit saka sila Kapeso pag nag-shake hands. Ay, bira. Dr. Lab, huwag ka magtatan siya. Katry to rin ka, Dr. Lab. Dok, kaibigan ka namin, Dok. Huwag ka magtiwala kay Trust No One, ha? Dok! Shout out si Dok. Shout out, lihat. Pero sa totoo ka, namiss ko na yung mga birohan natin nila, Dr. Lab. Yung mga sigawan, Kaya, Dok, kumutuwa ka naman. Trust No One. Tingnan mo, mas na niya si Pisot. Ang si Pisot na yung leader, eh. Ang ko yun, sa tingin ko, ang gagawin niya ni Pisot, sisirahan niya ni Pisot si Doc Club sa sponsor. Totoo. Kaya, Dok, ikaw dapat ang leader, Dok. Parang iba na yung leader, Dok, eh. Kaya See mga kabady, katulad ng paalala ni Kalinga Prab nung umpisa sa pamilyang Batalero. Pero hindi sila nakinig. Ano yung nangyari ngayon sa pamilya nila? Kinaladkad nila ang sarili nila sa kahihiyan at kasiraan nila. Katulad niya ng sinabi ni Kalinga Prab dito sa live niya last month at nag-warning kay Dr. Love na huwag magtiwala kay Kapeso na may motto, Trust No One. Ano nangyayari, Dr. Love? So, ibig lang sabihin yan, isa lang na tunay na kaibigan, isang tunay na kapatid, si Kalinga Prab, para sana sa'yo. Pero nagpasilaw ka sa pakitang tao ni Kapeso. Ngayon, nagtiwala ka ulit sa kanya. Ano ang nangyayari? Ikaw mismo ang nilalaglag na niya. Kayo na mismo ang magkalaban. Di ba dati magkalaban na kayo niyan? Nagtiwala ka, tinanggap mo na naman siya sa kung anong merong circle ka. Ano nangyari? Kayo na naman na nagsisiraan. Kung nakikinig lang sana kayo sa payo ni Kalinga Prab, hindi sana kayo aabot dito. Kasi si Kalinga Prab ang nakakaalam kung ano yung mas nakakabuti sana sa inyo. Pero mas inisip ninyo ang pangsarili ninyong diskarte na kung saan ikakasira din ninyo.
Di ba mga kabady? Maliwanag na maliwanag kung ano klaseng tao at ano klaseng kaibigan si Rob para sa kanila. Pero initsapwera nila para sa at dahil sa pera. Para sila mismo makakahawak at sila mismo ang makakalikom ng pera sa mga sponsor na kung saan winakwak din nila sa Kalingap. Ngayon, ano nangyari? Kagulo-gulo na kayo dyan? Yung kataga ni Kapeso na trust no one, simple lang. 3 words lang yan. Pero malalim kung intindihin mo sana yan. Yan yung sinasabi. Si Kapeso, nagawa niya na yan sa Kalingap. Ngayon, nagawa niya na naman yan sa'yo. At hindi imposible na kung ano ang ginawa sa inyo ni Kapeso, kay Dr. Love, tsaka sa Kalingap, hindi imposible na gagawin niya din yan kay Viansay kapag sa oras na wala na siyang mabenefits kay Viansay. Ito naman si Viansay, dahil lang sa washing machine, nagpasilaw siya. Nagtiwala agad kay Kapeso na kung saan dapat may utang na loob din si Viansay sa'yo, Dr. Love. Pero asan ka ngayon? Naiwan ka sa gitna ng kawalan dahil sa ginawa ni Kapeso. Nasapawan ka na, natapakan ka pa. So yun lang mga kabady, yung aking reaction dyan. Mega love shoutout sa buong team Kalingap, sa Solid Kalingap, syempre kay Kuya Bal, Santos Matubang, kay Kalingap Rob, kay Ate Edna, at syempre sa asawa ni Rob na si Jackie. So yun mga kabady, hanggang dito lang yung ating reaksyon. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, panonood. At huwag natin kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel mga kabady. At don't forget to hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga uploads. Kasang sulok man kayo ng mundo, mag-iingat kayo. God bless. At yan yung kataga ni Kalingap Rob, one Kalingap, one family. Ano mang pagsubok ang susubok sa atin, susuka lang tayo. Pero hindi tayo susuko. Kaya adya, laban kung laban. God bless at to God be the glory sa ating lahat. Bye.